Magandang gabi po sa lahat ng inyong tigapakinig at sa mga tulad ko na dati ay silent listener po dito sa YouTube. Ako nga po pala si Del. Gusto ko pong ibahagi ang aking hindi magandang karanasan na naganap noong September 13, 2015 at nung gabing iyon ay meron po kaming gathering kasama yung mga kaibigan namin sa isang private pool sa Las Piñas. So nag-night swimming po kami noon at hindi po kami bababa sa 20 katao na nagse-celebrate nung gabing iyon dahil kasama po namin ang mga asawa at anak ng aming mga kaibigan. So syempre, ngayon lang ulit kami nagkita-kita kaya anli ang tawanan, kwentuhan, kainan at syempre ang inuman. Picture kung picture din habang nagkakasiyahan kami. Pero wala po talaga sa hinagap Sir Red na meron pong mahahagip ang aming mga nakunang larawan. So nung unang picture ay okay lang, sabay bilang pa ng 1 hanggang 3, pero sa second shot ng aming picture ay dun po talaga nanlaki ang mga mata ng kaibigan kong kumuha ng larawan. Rumihistro po kasi doon Sir Red ang isang parang puting tela o damit na nasa aking tabi. Pinakita po niya ito sa amin at nang hilakbot po talaga kami sa aming nakita. As in para po talaga siyang taong nakaputi. Hanggang alas 11 po ng gabi yung rent namin sa resort pero 9 PM ay nag-out na po kami dahil sa nangyaring iyon. Walking distance lang naman po yung resort sa bahay ng tropa namin kaya doon na po namin napagkasunduan na ipagpatuloy yung inuman. Kinabukasan po ng tanghali, nasa bahay na ako noon at naghahanda para sana ihatid ang aking nanay sa dialysis center dahil siya po ay nag-undergo sa ganung proseso. Pagdating po ng hapon, pumanaw po ang aking ina habang siya daw po ay nakasalang sa dialysis. Sabi ng doktor, inatake daw po sa puso ang aking ina. Doon ko po nabalikan yung larawan na nakunan kagabi na ngayon ay inyong nakikita sa inyong screen. Maaring ito ay pahiwatig na noong gabi ay maaaring pinapauwi na ako ng maaga ng aking ina para makasama ko pa siya sa kanyang huling gabi sa mundo? O dahil isa kaya itong premonition na binaliwala ko lang? Isa po ako sa mga bagong listeners ninyo mula po dito sa Cebu City. Ibabahagi ko po sa inyo ang isa ko ring natatanging kwento. Isa ako sa mga taong may third eye pero pinasara ko na sa mama ko. Madami po akong karanasan when it comes to this kind of topic pero uunahin ko po muna ang karanasang ito. Huwag niyo na pong sabihin ang full name ko Sir Red, basta tawagin niyo na lang po akong Miss Anonymous. A brief description of me. Loner ako, introvert kumbaga. At ayaw umalis ng bahay especially kapag gumagabi. Ganun po ako noon. Hindi mahilig makipag-socialize. Third year high school ako noon nang kami po ay tumira sa lumang bahay ng aking mga lolo't lola na ngayon po ay namayapa na. So kami lang po ng mama ko ang natira nung gabing iyon. May third eye din po si mama. At may mga paritwal-ritwal pa siyang nalalaman. Pero kung babalikan ko yung kwento namin noon, natatandaan ko na may kausap si mama sa phone and that was around 8 PM at siya ay nakapwesto sa front yard. Ako naman ay nakatambay sa terrace at dinig na dinig ko yung kanilang usapan dahil literal pong malakas yung boses ni mama noon. Yung kausap din niya sa kabilang linya
ay malakas din yung boses. So ako naman bilang concerned citizen, sinabihan ko si mama na pakihinaan yung kanilang boses dahil baka mamaya ay maistorbo sa pagtulog yung ilang mga kapitbahay namin. And then after po nun, tumalikod na ako sa kanya at saka tumambay sa gate. Ang gate po pala namin ay may katabing sementong upuan tapos may yellow na lamppost na siyang nagbibigay po ng liwanag sa gawing iyon ng bahay. So akala ng mama ko noon ay hindi na ako bumalik sa may terrace. Kasi nakita niya daw ako na papunta sa kanya at bigla na lang daw akong nag-open ng gate sa tabi niya na hindi man lang daw ako nag-respond sa kanya nang tanungin kung saan ako pupunta. Tinanong pa nga niya ako kung kukunin ko nga daw ba yung kapatid ko. Pero dire-diretso lang daw ako. Hindi na lang daw po naghabol pa si mama nun. Pero makalipas ang ilang minuto, pumasok na si mama sa bahay namin nang bigla po siya na nagsabing, "Oh, ate, kanina ka pa ba dyan?" Nakita po niya ako sa terrace. Nanlaki yung mga mata ng mama ko nang makita niya na ako ay nakaupo lamang doon at kumakain ng chips. Natandaan ko pa nga yung sagot ko sa kanya na, "Of course ma, saan pa ako pupunta?" At nagimbal po siya doon. Animoy hiniwalayan na siya ng kaluluwa. Sabi niya sa akin, "Hala, sino yung nag-open ng gate tapos umalis kanina?" At dali-dali po kaming pumasok ng bahay Sir Red at doon na po niya kwenento ang lahat-lahat. The following day Sir Red, biglang nagkwento naman ang mga kapitbahay namin na nakita din daw nila ako na lumakad galing sa amin na tila hindi daw po sila pinapansin at hindi ko daw po sila nakikita at bigla na lamang daw akong naglaho nang tumapat na sa akin yung ilaw ng lamppost. Hindi lamang ito Sir Red yung aking karanasan kaugnay ng aking doppelganger dahil may mas nakagigimbal pang karanasan na kung ikikwento pag meron na po akong free time at makapagbabahagi muli. Akala ko nga po ay iyon na ang una't huli pero nagpakita po ulit siya sa akin nung ako ay second year college na with her true form. Itong aking ibabahagi sa inyo Sir Red ay saling kwento ng mga matatanda. Partikular po ng aking lola na ngayon ay 86 years old na pero alam ko pong hindi na niya maaalala ito dahil sa kanyang Alzheimer's. Ang kwento po niya ay tungkol sa kanyang lola na tinatawag po niyang Ilay. Si Ilay po ay mahilig talagang maligo sa ilog noon na katabi ng balon. At ito po ay doon sa kanilang bahay sa probinsya. Sabi sa akin ng aking lola, habang naliligo daw noon si Ilay, bigla daw pong nakakita si lola ng babae at hindi po ito ordinaryong babae lamang. Kumikinang daw sa liwanag at kulot ang buhok nito at kulay ginto. May hawak pa nga daw po itong palayok at nakita nga daw po ng aking lola na punong-puno daw ito ng mga parang perlas na animoy ginto rin. Pero nakatalikod ito at hindi humaharap kahit na tinatawag na daw ni na Ilay. So nilapitan at hinawakan niya daw yung buhok ng babaeng iyon dahil first time lamang daw po niya na makakita ng babaeng ginto ang buhok. Hindi akalain ni Ilay at naisip na kakaiba pala yung nilalang na iyon. Kaya bigla na lamang daw po siyang nanginig sa sobrang lamig at pag uwi nga daw po niya ng bahay ay akap-akap niya ang kanyang sarili na para ba talagang naihipan ng malamig na hangin o di kaya ay galing sa isang napakalamig na lugar. Hanggang sa nahimatay na po si Ilay.
Since kapag emergency cases na katulad nun at napakalayo sa kanila ang doktor o kahit sinong manggagamot, ang ginagawa daw po nila ay kinakagat yung daliri ng paa or ng kamay para magising daw po yung nahimatay. Humihinga pa naman daw po si Eli noon hanggang sa nagkagulatan na ang lahat dahil parang may bumangga daw po sa bahay. Naramdaman nila yung pagyanig ng buong bahay daw noon. Hindi makapaniwala ang lahat. Matapos po nung pagyanig ng buong bahay ay nalagutan daw po ng hininga si Eli. Sa pagkakatanda ni Lola, bago pa man daw po lagutan ng hininga si Eli, ay parang may nabanggit daw po siyang salita na Purya Sinda Bulalakaw. At hindi ito maipaliwanag ng mga nakarinig daw noon. Ang sabi, isang elemento ang nakita niya at dapat hindi daw po pinagsasabi sa iba ang kanyang nakita. Kinuha daw siya ng hindi maipaliwanag na pangyayari. Kaya kung saan man po si Eli, isa pa rin sa hiwaga sa buhay namin magkakapamilya ang nangyari sa kanya at ang biglaan niyang pagkawala. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.